Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, April 11, 2026, mas lumakas pa po ang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ngayon po ay meron na itong pangalan o international name na Sinlaku. Aalamin pa rin po natin yung mga direktang lugar na posible po nitong maapektuhan kapag ka ito po ay pumasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga araw. So kinakailangan maging handa, maging alerto po tayo. Samahan niyo ako sa ating update. Pero bago ho natin simulan, hihiling lamang po ako ng pakiusap na i-like at i-share niyo po ang update natin sa ating mga kababayan. Importante po pakiusap na malaman nilang update dahil buhay po ng mga kababayan natin. Tayo pong lahat dito ay nakasalalay. So dito po muna natin sisimulan. Sa huli pong pagkatala, ito pong bagyo na nasa labas sa ngayon ng ating Philippine Area of Responsibility from tropical depression or mahinang bagyo, nag-intensify ito sa pagiging tropical storm. Sa huling pagkatala po, ang bagyo po na nasa labas ng ating bansa or tinatawag ding tropical storm Sinlaku ay meron pong lokasyon na 2,730 kilometers east of northeastern Mindanao. Mine-maintain po nito ngayon ang hangin sa lakas po na 85 kilometers per hour at meron pong pagbugso na lumakas na sa 105 kilometers per hour. Ang pagkilos po niya kagaya pa rin kahapon, almost stationary. So ibig sabihin or meaning to say yung galaw niya nananatili pa rin siya sa isang pwesto. Pero yung lakas po or circulation ng hangin niya o pagkilos ng kanyang hangin sobra pong lakas sa ngayon. Kaya nga po ito is na-categorize natin bilang banta po ng kauna-unahang super typhoon ngayon pong 2026. Marami tayong tinitignan dito na mga senaryo. Magre-record po kasi itong bagyo na ito, no? Tinignan na natin at nakita natin yung doon sa ating tropical cyclone threat potential. Pero merong isang senaryo sa ating mapa na may tsansa itong lumapit, no, dito sa ating landmass. So ngayon po muna ay tignan muna natin yung tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Ipakita ko sa inyo mabuti yung mga kababayan natin yan, mga senior, yung mga OFW. Wag ho kayo masyadong kabahan. Medyo malayo pa naman yung bagyo. Stationary pa naman siya. Hindi siya masyadong gumagalaw sa kanyang pwesto. Pero malakas po talaga. Yung mga lugar po mamaya na babanggitin ko, pwede nyo hong isulat, pwede nyo hong tandaan kung taga dyan po kayo. Mas maganda, maaga pa lamang po ay alam na natin ang lagay po ng ating panahon. Sa tinatawag pa rin po natin na tropical cyclone threat potential, ito po lagi kong ipinapakita ito sa inyo araw-araw. By the way, ako po si Kuya Francis ha, baka makalimutan ho ninyo para alam natin kung saan tayo manonood ng update. So ito po, no, ang pagbabasehan na natin dito, yung week 2. Ito po sa pagitan po ng April 18 hanggang sa 22, no, or 16 hanggang 22 ng April. Kung makikita nyo ang banta ng malakas na bagyo, Sinlaku, international name, o tatawagin bagyong Kaloy, kapag nasa loob na po ng ating Philippine Area of Responsibility, ay papasok sa loob ng ating Philippine Area sa pagitan pa ng April 16 hanggang 22. Wala po itong direktang paglandfall sa ating landmass. Papasok lamang sa ating area at lalabas din, no, dyan po sa bandang area po ng North Luzon. So ito po ang senaryo natin. Yun yung unang senaryo na sinabi ko, hindi ito maglalandfall. Yung pangalawa, dahil meron pa rin po tayo hanggang ngayon na ridge of high pressure area, yung pressure ng hangin na malakas po dyan sa Mihilaga po na Luzon, may chance na itulak yan pababa. Kaya nga po sa isang o sa ibang weather forecast system, no, track and intensity, nakikitang dediretso yan, no, pa North Luzon. Doon po manggagaling o pupunta yung bagyo. Sa isang senaryo yan. Pero hindi pa natin sinasabi na ito ipapasok o maglalandfall doon sa area ng North Luzon, no? Dahil pinapakita po yun sa iba't ibang weather model. Pero ngayon kasi, tinignan natin yung tinatawag po natin na advanced weather system, no? Ilang araw po ito na advanced weather natin. Tignan nyo mabuti. Ito po ipakita ko sa inyo yung sirkulasyon ng hangin. Kung makikita nyo, unti-unti po lumalapit, no? Yung hangin niya, circulated po talaga. Yung nakikita nyo sumiikot ng hangin na yan po yung radius o lawak po ng isang malakas na bagyo. Kung makikita nyo, mas malaki pa yung sirkulasyon ng kanyang hangin
sa ating bansang Pilipinas. Kahit po wala itong direktang landfall sa ating landmass, yung hangin po niya ay makakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Ngayon, iisa-isahin natin yung mga lugar na kanyang mga direktang maapektuhan itong bagyong paparating po, no? Ngayon pa lamang po kasi ay very important po na maging alerto at maging handa tayo. May ginagawa tayong aksyon, hindi yung ay mainit naman, wala namang bagyo siguro, no? Yun ang sinasabi ng iba, pero ako po, no, lagi kong sinasabi sa inyo, ipinapaalala ko, ngayon pa lamang nakikita na sa ating system, sa ating weather forecast na may parating po na malakas na bagyo. Tara, samahan nyo ako, silipin natin yung ating pinakamapa at makikita nyo directly yung kilos at galaw po ng bagyo. So ito po, no, ito mabuti. Samahan nyo ako sa update natin. Ipapakita ko mabuti. Sa atin pong pinakamapa, ito po, no, kung makikita nyo po, no, wala pa rin tayo masyadong kaulapan dito sa bahagi po malapit sa landmass ng ating bansa. Pero kung makikita nyo yung bagyo na ating minomonitor o yung tropical storm Sinlaco ay lumalawak o lumalakas. Ang senaryo ho kasi dito, bago ito kumilos, no, kasi stationary yung kilos niya, ibig sabihin halos hindi gumagalaw sa pesto. Once po yan ay magkaroon na ng pagkilos o gumalaw na, from 15 to 25 kilometers per hour na pagkilos, mabilis siyang lalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At sinabi ko, nilinaw ko April 16 hanggang sa April 22, yung direkta po nitong paglapit o pagpasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero ngayon pa lamang, mapapansin nyo na or makikita nyo na yung lawak ng hangin niya. Yung mga hangin po na yan, tinatawag po natin yan na spiral clouds. Yan po yung merong direktang epekto. Kahit po itong pinakamata niya, ito kasi yung sinasabi natin na walang paglandfall talaga. Yung pinakamata ng bagyo, kapag hindi po yan naglandfall sa ating landmass, maganda po yun. Pero yung kanyang hangin naman, yung extension niya, o tinatawag din na buntot po ng bagyo, ito napakalawak ho. Makikita nyo naman sa ating mapa, yan po yung hahampas o tatama, no? Dito po sa gilid ng ating area, no? Dito po sa may bandang North Luzon, Eastern Visayas, at silangang bahagi po ng Mindanao. Bagamat hindi sila direktang landfall dyan sa mga area na yan, yung hangin po ang makakaapekto. Isa-isahin natin yung mga lugar. Ready na po ba kayo? Sa anong muna po tayo? Sa parte po muna tayo ng Eastern Visayas kasi diyan talaga manggagaling o unang tatama yung hangin. Ito pong mga hangin na yan, ito po yung sinasabi natin kasi hindi naman siya palihis naman talaga yung direction niya, no? Makikita nyo mabuti, no? Sa parte po ng Eastern Visayas, maging alert at maging handa po ang mga probinsya sa Leyte, Southern Leyte, Biliran, sa may Samar, Eastern Samar at Northern Samar. Yung mga lugar po na binanggit ko, nakikita po sa ating forecast system yung hangin o trap po ng bagyong nasa labas or banta ng Super Typhoon Kaloy ang makakaapekto. Kaya mag-ingat po yung mga low-lying areas, mababang lugar sa banta ng mga pagbabaha, at landslide po sa mga landslide prone area. Kahit ganyan po ito, nasa tropical storm category, meron tayong tinatawag na rapid intensification or mabilis ang paglakas po ng isang bagyo. At hindi natin hinahype yung bagyo bagkos dinidetail ko po ng mabuti sa inyo yung pwedeng mangyari. At bukod po sa parte ng Eastern Visayas, kasama din ang North Luzon sa mahahagip po ng kanyang hangin o trap o extension po ng bagyo. Kasama sa pinaghahanda ang mga probinsya po dito sa Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at sa may Pangasinan. May mga kababayan tayo nagko-comment, no, ito binabanggit ko na po yung mga lugar, pero pwede nyo rin po akong i-message, no, i-comment nyo para directly pag mabasa ko, sasagutin ko po. Kasama rin ang Cagayan Valley sa maapektuhan ng hangin ng bagyo. Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, kasama po ang Batanes. Ang parte ng Cordillera, kasama ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, at Mountain Province. So, parte na ito ng North Luzon, Extreme Northern Luzon, no? At ito yung sinasabi natin na kahit walang direktang baglandfall ng bagyo, yung hangin naman niya ang makakaapekto. And ipag-pray natin na huwag siya itulak ng high pressure na hangin galing sa taas para lumapit sa ating landmass. Bukod ho dyan, kasama rin sa dapat maghanda ang silangang bahagi po ng Mindanao. Bakit? Kasi kung makikita nyo, yung hangin po ng bagyong Sinlaco ay didikit din dito sa parte ng silangan po ng Mindanao.
So ang mga probinsya na dapat maging alert, maging handa sa Eastern Mindanao, kasama dyan ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental. Sa may Caraga, kasama ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, kasama po ang Dinagat Islands. May nagtanong po sa akin yung kasama po At ngayon pa lamang, ano ba yung mas benefit sa atin? Yung magiging handa tayo o sasabihin natin baka tinatakot ko lang kayo. Nakikita naman natin sa ating mapa. Pinakita ko rin kanina, no? Sa ating advanced weather system, yung pag-ikot po ng bagyo, ipinakita po natin ng direkta at live po sa inyo. So wala tayong dahilan para mag-alibay na hindi naman sinabi ni Kuya Francis Bakit maniniwala kami, no? So ipinapakita kong mabuti, hindi po ito yung simpleng bagyo lang na tinutukoy natin. Kapag ho kasi merong bagyo na nabuo, kahit summer o tag-init, iba po yung lakas nito. Iba ang super type po nito, iba yung bagyo na ito. Kung ikukumpara natin nung mga malalakas na bagyo nung nakaraang taon, yung Super Typhoon Tino, yung typhoon, hindi po. Ito kasi mga kaibigan ko, mga kababayan, walang kasamang ibang weather system. Wala tayong southwest monsoon or habagat. Ang meron lang kasing weather system ngayon, etong ridge of high pressure area at etong mga local thunderstorms, no? Wala rin kasi yung easterlies. So ang isang scenario din na kino-consider natin dito para hindi po bumaba, no? Kapag lumapit na kasi itong bagyo na ito, ayun na makikita nyo naman, dito dadaan yan, wag siyang itulak ng high pressure galing po sa may hilaga po na Luzon. Pero mas lamang kasi dito, ganito po mangyayari. Dahil nga po ito categorize, itong bagyong Sinlaco na ito bilang super typhoon, kahit po saluhin siya o salubungin siya ng high pressure ng hangin, hindi ito matitinag itong bagyo na to dahil masyado pong malawak yung radius niya or yung sirkulasyon ng kanyang hangin. So ang ibig sabihin nito, malabo yung itutulak siya pababa. So mame-maintain yung pagkilos niya dito nga po sa bandang Pasilangan area at lalabas po dito, tataas po yan dyan sa may bandang Silangan po, sa may bandang North Luzon po. So ang dapat ba natin gawin sa ngayon? Ano-ano ba? Yung mga paghahanda dahil delikado po ito, no? Ako talagang yung pagre-report ko sa inyo may kasamang paninermon kasi kailangan maging alerto at maging handa tayo. Unang-una, ngayon po meron tayong bagyong minomonitor. Hindi ko naman ito laging sinasabi, pero kapag meron tayong malalakas na bagyo na minomonitor like mga super typhoon o typhoon, kailangan lagi po kayong maging updated sa lagay o pagkilos ng bagyo. Ugaliin nyo pong nakalike at nakasubscribe sa ating channel. Pwede nyo hong i-share yung ating update sa kahit sinong kakilala ho ninyo. Ang nangyayari kasi dito, yung mga OFW natin na nanonood sa akin, then sila yung nagsasabi sa mga kamag-anak nila. Tayo mismo, kung meron tayong internet, no, i-share natin sa iba, no, i-forward natin yung update. Mahalagang bagay yun. Pangalawang senaryo, dahil nga po ang bagyong ito, wala naman direktang landfall, yung hangin niya ang makakaapekto, more on marami itong mga pag-uulan na maidudulot, no? Ganito kasi yan. Kapag ang pinakasentro ng bagyo ang tumama sa kalupaan natin, sa landmass natin, mas malalakas yung hangin. Grabe yung epekto ng hangin. Kapag super typhoon, ito po, no? Pag super typhoon kasi ang banta ng bagyo, yan ay nagre-range yung lakas ng hangin sa 240 hanggang 300 kilometers per hour na lakas ng hangin. So nakakatakot yon at salamat sa Diyos dahil wala namang paglalandfall o paglandfall scenario tayong nakikita. Yung hangin o buntot po ng bagyo, extension ng trap ng bagyo mga kaibigan, mas marami yung mga pag-uulan na maidudulot nito. So mga direktang lugar, Silangan ng Mindanao, Eastern Visayas, North Luzon, mag-ingat sa bantapon ng malawakang mga pag-uulan sa pagitan ng April 16 to 22. Pwede natin isulat ha. Pinakita ko yan sa ating tropical cyclone threat potential. So wala tayong dapat idahilan sa update, no? Ito po, yung mga lugar na maraming basura, lalo sa Metro Manila, ilang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao, linisin na natin ngayon. Sa kaliwat kanan natin, sa harapan, may mga basura, plastic, lalo na yung mga plastic. Alam nyo, wag nating sabihin ako sobrang tuyong-tuyungan lupa baka pag umulan sipsipin lang yan. Wag po nating sabihin ganon at wag nating maliitin itong bagyong paparating dahil itong mga ganitong klaseng senaryo hindi talaga natin ito mapipigilan kapag nagpaulan talagang pag nagbaha na wala na tayong magagawa. Ngayon meron pa tayong magagawa, so magtulungan tayo, tulungan natin ang ating sarili, gain din ang ating community, ang ating pamilya. Pangatlong paalala ko,
i-safety ho natin ngayon pa lamang pakiusap ang ating mga importanteng gamit, mga dokumento kinakailangan i-plastic, ilagay sa pwedeng mga matataas na lugar para kapag mayroong mga bugso ng mga malalakas na pag-ulan, once na magsimula na kasi itong bagyo na magpaulan, mahirap ng kumilos. Tama naman po, di ba? Hindi tayo makakalabas. Ito pa isang paalala ko, kinakailangan po i-check natin yung ating mga kabahayan, yung bubong, yung mga pader, dingding. Mamaya po walang tibay, may tulo ang bubong, mahirap po yon. Saka tayo mag-aasikaso kung kailan may bagyo. Kung meron naman tayo natitirang budget or kung pwede namang maremedyohan, gawan po natin paraan. Eto pa, mag-imbak tayo ng pagkain na tatagal po ng pang ilang araw. Wag lang doon sa sinabi kong petsa kung kailan papasok po ang bagyo, ha? Kahit ngayon, kailangan mag-imbak, mag-stock tayo ng pagkain, no? Mahirap po yung labas tayo ng labas, lalo na kapag merong banta ng mga malalakas po na bagyo. Ang pangit nga po ng sitwasyon ngayon, tag-init, no? Nasa summer season tayo pero nag-update kami ng about sa mga bagyo o super typhoon. Kasi meron po talaga, ha? Ayan po talaga. Climate change, nangyayari po talaga yung ganitong mga senaryo. Yung isang paalala ko, meron ba kayong mga go bags, mga kababayan? Sino po yung meron? Kung may mayroon po kayo, itabi nyo ho, no? Dagdagan nyo. Kailangan nyo yung mayroong flashlight, no? Medical kit, tubig, no? Gamot. Importante ho yan. Merong pito. Once kasi na magkaroon ng ganitong mga malalakas na bagyo, dapat ready yan. Mabilis tayong mare-recognize ng mga rescuer. Wag naman sana, no? Kung sakaling magkaroon ng mga pagbabaha. Eastern Visayas, lagi itong binabaha, no? Hindi pa nakaka-recover yung ibang mga kababayan natin na sinalanta ng mga malalakas na bagyo noong nakaraang mga taon. So ano yung dapat gawin, no? Lumikas kung kinakailangan kapag merong banta ng mga malalakas na mga pag-uulan. Huwag nating sabihin, oy dahilan ako po, tag-init ngayon eh. Bakit may bagyo? Mahina lang naman yan. Hindi po mahina ito. Ako nakikiusap po ako sa inyo. Pinakita ko ng maraming beses sa ating tropical cyclone threat potential. So wag po nating baliwalain yon, no? At ito yung paalala ko na panghuli, sobrang powerful nito. Ipanalangin natin in the name of Jesus na itong super typhoon na ito o bagyong Sinlaco, magiging bagyong Kaliw sa loob ng ating bansa ay humina, no? Or magbago ang direksyon. So ang ipag-pray natin na wag itong masyadong makapaminsala sa malaking bahagi po ng ating bansa. So silangang parte, no, ng Luzon, Visayas at Mindanao, yung mahagip ng tropical extension po ng kanyang hangin. Wala naman direktang paglandfall pero yung epekto kasi ng hangin nito masyadong malakas. Nakikita nating mabuti. At ipinakita ko rin sa inyo kanina ng maraming beses. So kinakailangan maging alerto, maging handa tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Ipanalangin natin yan na malusaw, humina bago lumapit sa ating bansa. Hindi naman natin kailangan ng malalakas na bagyo, kailangan lang natin sapat na tubig para maibsan yung init at madiligan yung mga halaman, yung mga palayan natin. Nasa krisis pa tayo ngayon ng kakulangan sa gasolina, no? Tapos eto na naman, may parating na naman na malakas na bagyo. Kawawa po ang bansang Pilipinas kung hindi tayo magtutulungan. Tayo po mismo na mga Pilipino'y gumawa po ng paraan. Uulitin ko, no, i-summarize natin yung update natin sa mga hindi nakaabot. Pero pwede nyo balikan sa unahan yung ating video, ha. Unang-una, ang ating pinaka-pangunahing weather system ngayon, ridge of high pressure area at localized thunderstorm sa parte po ng Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Wala pa rin tayong update sa habagat, kaya yung mga nagtatanong sa akin kung habagat season na ba, wala pa po, no. Ang habagat season, papasok pa yan pagdating po ng June, July hanggang sa mga bare months, no? Diyan pa lamang po at doon pa lang magsisimula ang tag-ulan. Sa ngayon, tag-init pa tayo pero nangyayari naman ito kagaya last year, yung bagyo sa tag-init. Mas maganda, lagi lamang tayong handa mga kaibigan ko, mga kababayan. Pero eto pagkatapos ito, itong bagyo na ito, pag ito'y nakalapit na sa ating Philippine Area of Responsibility at lumabas na, wala naman tayong nakikitang kasunod nito. Inaasahan, April ay nasa isang bagyo lamang ang pwede o posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at eto na po yun, no? So sa ngayon po, ako yung muling makikiusap. Baka naman po pwede nyong i-share yung update natin sa mga kakilala ho ninyo para ho tumaas ang engagement natin. Bakit? Para mapanood ng maraming tao, no? Alam nyo, mas inaalalayan ko ang mga senior natin, yung mga kababayan natin na may sakit sa puso, na hindi kayong masyak at sobrang matakot sa banta po ng bagyo. Maging handa lamang tayo, manalangin sa may kapal, no?
at relax lamang po. Ako bahala sa inyo sa update natin. Yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Ako po si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw po ng Sabado. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.